Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, mga kapatid. Thou, nor thy son, nor thy daughter, thy servant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that them, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tayo manalangin, mga kapatid, at itaas natin ang kanang kamay sa salita ng Diyos. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagtatipon niyo po kami dito, Panginoon, na upang marinig namin ang salita mo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoon, itaas mo ang salita na ito, Panginoon. Itago mo ang mga ngaral na ito, Panginoon, upang ikaw ay mangusap sa bawat nandito sa daong ito, Panginoon. Hallelujah. Sawayin mo ang gawa ng kaaway, Panginoon, upang kami ay nakatutok sa salita mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Nawa muli ang salita na to ay tataas namin sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus, na aming tagpaligtas. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. At tayo po ay mga kapatid. Hallelujah. Ang pamagat ng ating preaching ngayon, mga kapatid, respect God's time. Mga kapatid, bigyan natin ang respeto oras ng Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. May mga tao na binigyan o nilaan ng respeto ang oras ng trabaho, mga kapatid, ang oras ng negosyo, ang oras sa eskwela at oras sa ating sarili, mga kapatid. Pero minsan, ang tao ay kinalimutan na bigyan respeto ang oras ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, hindi niya nais ang Israel na tumigil sa trabaho o paggawa. Mga kapatid, ang Diyos ay tinuruan tayo upang magbigay galang sa Kanya, sumunod sa Kanya, sumamba sa Kanya, at magtiwala sa Kanya, mga kapatid. Ang Sabat ay nagpaalala ang buhay ay hindi umiikot sa material na bagay, kundi sa relasyon din natin sa Diyos. Praise God. Ang salitang alalahanin, mga kapatid, ay ibig sabihin, huwag pabayaan, huwag baliwalain, mga kapatid, gawin itong mahalagang bahagi ng ating buhay. Bigyan natin kahalagaan sa ating buhay ang pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, ang tao na katulad natin, madali nating tandaan ang deadline, ang sahod, ang appointment, mga kapatid, at ang libangan, mga kapatid. Pero, kinalimutan ang pagsamba at debosyon sa ating Diyos. Pinagpalit natin ang araw ng Diyos sa mga bagay na panandalian lamang. Patulad din natin ang tao sa panahon ni Moises, mga kapatid. Halimbawa natin sa Exodus chapter 32 verse 21 hanggang 25 at yung 31 to 35, mga kapatid. Pinalitan ang tao ng Diyos. Habang si Moises ay nasa bundok, mga kapatid, ang mga tao ay mainipin, mga kapatid. Imbis na ang mga tao ay magbigay ng oras para sa Diyos upang manalangin at lumuhod, kundi, mga kapatid, ang tao ay gumagawa sila ng gintong guya. Ang guya ay yung baka, mga kapatid.
Sila ay nagsasaya at sinamba ang gintong guya at ibinahing nila ang kanilang pansin palayo sa Diyos. Mga kapatid, hindi lamang ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito rin ang maling paraan ng pagsamba sa ating Diyos. Mga kapatid, binigyan sila ng Diyos na magkaroon din ng ugnayan. Ngunit ano ang ginawa nila? Mga kapatid ko, pinagsamba nila ang ginto, pinagpalit nila ang Diyos, pinagpalit nila ang eternal life sa material na bagay lang, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, ang material na bagay ay panandalian lamang. Hindi ito tumatagal. O ang kotse ay tumatagal, sisira din yan, mga kapatid. O ang trabaho natin, tayo ay tumagal, balang araw papalit din ang mga hierarchy sa management, mga kapatid. O ang negosyo natin ay kumikita, kung binabaliwala natin ang Diyos, malulugi din tayo. Kasi binaliwala natin ang Diyos, pinagpalit natin ang Diyos sa mga bagay na material, sa mga bagay na temporary lamang, mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, yung katulad ng modernong idolatry sa ngayon, mga kapatid, ngayong kapanahon na ito, maraming tao hindi yumuyuko sa gintong guya o yung tinatawag din sa ngayon yung rebulto, yung gawa ng tao, ngunit umiiral pa rin, mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. May ibang kahulugan ang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ang makabagong Diyos-Diyosan ay maaring pinagpalit mo ating Diyos sa pera, sa karera, sa social media, sa laro. Kapatid, sa laro. Relasyon sa kapwa-tao, kasikatan, negosyo, at maging sa ministeryo ng tinayo ng Diyos. Mga kapatid, na pinopromote yung sarili nila, mga kapatid, yung ako, dinideklara nila, mga kapatid, yung talento na binigay, na galing naman din sa Diyos, pero pinagmalaki nila na sarili nilang sikap. Mga kapatid, yung galing na binigay sa atin ng Diyos, ang problema, mga kapatid, ay ginagawa natin na sa atin nang gagaling yung galing na meron tayo. Hindi yon ganon, mga kapatid. Ang lahat ng bagay na meron sa atin ay nanggagaling sa ating Diyos. Yung material na bagay, yung talino, yung lakas, yung sipag, yung determinasyon na meron ka, hindi yan nanggagaling sa ating mga sarili, kundi nanggagaling sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Hallelujah. Anumang bagay na humingkit kaysa sa Diyos ay maaaring Diyos-Diyosa natin sa ating mga buhay. Amen. At minsan, tayo din naman gumagawa ng gusto natin na tayo maging Diyos. Praise God. Halimbawa, si Lucifer, mga kapatid, kung basahin mo sa Isaiah chapter 12, verse 14, siya ay nahulog sa lupa dahil sa kanyang pride. Nagmamataas siya na gusto niya maging katulad ng ating Diyos. Praise God. Maaring aktibo tayo sa gawain, ngunit malayo tayo sa Diyos. Mahal natin ang Diyos sa ating mga labi, ngunit ang ating puso nasaan? Malayo tayo sa Diyos. Amen. Halimbawa ulit,
si Apostol Pablo, si Barnabas, at si Marcos. Si Apostol Pablo ay tumanggi na isama si Marcos dahil iniwan nito noon ang gawain ng Diyos. Bakit nakakonekta ito, mga kapatid? Dahil ang tao minsan takot din sa hirap at panganib. Pangalawa, yung pressure na dinadala sa gawain na to, samantala, ang Diyos naman ang gagabay sa atin. Pangatlo, yung hindi pahanda. Kung ikaw ay tinawag na mag-back up, kung ikaw ay tinawag na mangaral, huwag mong dalhin ang iyong sarili. Mga kapatid, tawagin mo ang Diyos. Siya ang tutulong sa iyo. Bakit ito connected, mga kapatid? Dahil ang ministeryo ng Diyos na kailangan ng pagtatalaga o yung commitment, yung pagiging maaasahan, reliable, na dapat tayo reliable sa gawain na ito. At pangatlo, yung katapatan natin sa Diyos. Kailangan maging tapat tayo sa Diyos. Tinawag niya tayo upang ibahagi ang kanyang kapurihan, hindi sa ating mga sarili, kundi sa Kanya. Sa Kanya ang nanggagaling ang lahat. Mga kapatid, si Apostol Pablo, binigyan niya ng mahalaga ang tungkulin ng gawain at ang misyon at ang dedikasyon para sa Diyos. Mga kapatid, na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi basta-basta. Ito ay seryosong responsibilidad, mga kapatid. Huwag mong ipagpaliban ang Diyos sa ministeryo na ito, sapagkat sinabi sa Mateo 16, versikulo 18, itatayo ko ang iglesia na ito. Mga kapatid, sinabi yan ng ating Panginoong Hesus na itinayo niya ang iglesia na ito upang paglingkuran natin siya. Mga kapatid, hindi ito sa ating lakas, hindi ito sa ating sarili, hindi ito nanggagaling sa ating pera, kundi sa Kanya lamang, mga kapatid. Kasi lahat ng mga bagay na resources ay nanggagaling sa Diyos. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Minsan talaga, mga kapatid, pag tayo talaga inassign, bigla na lang nagbigay ng dahilan, hindi po available kasi merong ganito, mga kapatid. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, kaya mong kontrahin hindi kung sino man na magsasabi na meron kang ganito, mga kapatid. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, ipagpaliban mo yung mga bagay na appointment na meron ka. Pwede mo naman sabihin, mamayang pagkatapos ng simba, unahin mo siya at unahin ka rin niya, mga kapatid. Seek Him first, the kingdom of God and His righteousness, and lahat ng bagay, all of these things shall be added unto you. Amen. Mga kapatid, sampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Kung meron ka lang pananampalataya sa Diyos, kung meron kang pananampalataya sa Diyos, bibigyan mo ng respeto ang oras ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi kung wala kang pananampalataya sa Diyos, malaya tayong gumawa sa ating kagustuhan. Malaya kang gumawa ng mga bagay. Pinagpalit mo ang Diyos sa mga bagay na panandalian lamang. Ang panandalian lamang dito sa mundo, hindi yan nagtatagal. Ang nagtatagal yung salita ng Diyos. Ano sabi? Heaven and earth shall pass away, but the word of God will not pass away. Mga kapatid, ang salita ng Diyos kailanman hindi nagbabago.
Ang salita ng Diyos, ibigyan niya yung pangako ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kung sumampalataya tayo sa Diyos, dapat natin sampalatayanan ang salita niya sapagkat ang ating buhay ay sa kanya nanggagaling, mga kapatid. Hindi sa ating paggawa ng mga magulang, mga kapatid. Kundi ang Diyos ay siyang lumikha sa iyo sa pamamagitan ng kanyang hininga na pinutas sa ilong upang maging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, siya ang lumikha sa atin, mga kapatid. Praise God. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa huling ilustrasyon, si Apostol Pablo, binigyan niya si Marcos ng pagkakataon. Sa paanong paraan, mga kapatid, na sinasabi doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, na isama mo si Marcos at dalhin mo siya rito sapagkat siya ay kapakipakinabang sa ministeryo. Napakaganda nito, mga kapatid, dahil nagkaroon ng paglago sa spiritual. Merong katapatan, mga kapatid, at nakuha muli ang tiwala ni Apostol Pablo kay Marcos. Dahil sumampalataya siya sa Diyos. Dahil binigyan niya ang respeto, oras ng Diyos, mga kapatid. Ginalang niya ang oras ng Diyos, ginalang niya ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin igalang ang Diyos, lalo na at kanyang araw, ang paglikha, mga kapatid. Kung paano niya nilikha, simula sa unang araw hanggang 6 na araw, yung langit at lupa at anumang bagay na nilikha niya, mga kapatid. Sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga, mga kapatid. Praise God. Yung ikapitong araw na yan, mga kapatid, ibigay natin sa Diyos. Yung 6 na araw, pwede naman tayo gumawa ng mga bagay na gustong gawin natin, kahit sa ministeryo pa yan, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, ang Diyos na nag-order na 6 na araw kang gumawa. Sinabi yan ng ating pastor. 6 na araw kang gumawa, 6 na araw kang magtrabaho, 6 na araw kang magnegosyo, 6 na araw kang mag-aral, mga kapatid. 6 na araw na lahat ng bagay na dapat mong gawin. Kahit mag-overtime ka pa, magpuyat ka pa, mga kapatid. 6 na araw. Ngunit ang isang araw, isa kanya, ay dapat natin ibigay sa Diyos. Huwag mong ipagpaliban ng ikapitong araw, mga kapatid, sapagkat sa Kanya yan, mga kapatid. Sa Kanya yan, hindi sa atin. Sa Kanya, ang ating araw na purihin ng Diyos. Huwag na huwag nating gawin yung ikapitong araw na ipagpaliban. Respetuhin natin ang oras ng Diyos, yung araw ng Diyos na binigay sa atin, yung paglikha sa ating mga kapatid. Walang mawawala kung gagawin natin ito ng arapat-dapat eh. Kasi, mga kapatid, para din ito sa atin. Mga kapatid, ito ay kabusugan sa ating spiritual. Hindi sa anumang bagay, kundi sa spiritual, mga kapatid. Dahil ang sinabi sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but the word of God proceeded out of our mouth. Mga kapatid, praise God. Paano natin respetuhin ang oras ng Diyos? Una sa lahat, kailangan use your time wisely. 24 hours ang binigay sa ating ng Diyos. 8 hours tayong magtrabaho, mag-aral, at 8 hours para matulog. Many people wasted time on things that not glorify God. Many people wasted time on things that not help
on the spiritual growth. Many people wasted time on things that not produce the eternal value. How do we spend most of the time, mga kapatid? Does our schedule reflect our love for God? Am I taking time for God? A wasted time can never be recovered. Kaya, use our time wisely. Bitin ang oras, bitin ang 24 oras, bitin ang 8 oras na pagtulog, bitin ang oras, 8 oras na pagtrabaho, mga kapatid. Yun ang order sa atin ng Diyos eh. Yun yung binigay sa atin ng Diyos eh. Yun yung pinagkalooban sa atin ng Diyos, yung oras na nilaan sa atin. Yun ang kanyang dinisenyo, 24 oras, 7 araw. Bakit pa tayo magrereklamo sa mga bagay na yan? Kasi tayo din naman gumagawa ng oras na nilaan sa atin ng Diyos. Kaya dapat, use our time wisely. That's the number 1. Number 2, fulfill God's order. Mga kapatid, kapag inassign ka na mag-back up, mga kapatid, you should fulfill the order. Hindi yung minister nag-assign sa'yo, kundi ang Diyos mismo nag-assign nito, mga kapatid, upang ikaw ay gamitin at ipakita ang kapurihan sa Diyos. Amen. That's the order, mga kapatid. Fulfill your responsibilities in the ministry, mga kapatid. Fulfill God's calling upon our life, mga kapatid. A delayed obedience is still disobedience. Amen. Kung itinanggi natin ang pag-assign sa atin na tumayo dito upang mag-back up o magbigay puri sa Diyos, mga kapatid, still disobedience. God gave an order to us. We must fulfill it. Mga kapatid, wag nating i-delay yung pagsunod, mga kapatid. Kapag tinawag ka, tawagin ka na magpagamit, gumawa tayo, mga kapatid. Praise God. Wag nating sayangin ang pagtawag sa atin ng Diyos. Amen. Wag nating sayangin kung ano mang ibigay sa atin ng Diyos. Tulad ng ministeryo na meron tayo. Bigyan natin kahalagaan ng ministeryo, mga kapatid. Kasi tinawag tayo para sa misyon ng ating Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga bagay na ito. Kasi ito ay sa kabutihan ng Diyos. Ito ay nagpo-produce ng eternal life. Ito ay nagpo-produce na maisulat ang ating pangalan sa langit, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, kung tayo ay namatay at dumating ang katulan, tatanungin tayo isa-isa kung ano man ang ginawa mo. Sinabi mo ito, ako po ay naglingkod sa iyo, Panginoon. Ginawa ko ang nararapat na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At nailista ang pangalan mo, sigurado na sa langit tayo papasok. Amen. Kung tinanong ka, mga kapatid, at hindi mo sinunod yung pagkatawag sa iyo, anong ginawa mo? Nagpakalaylo ako, nagpakalayaw ako, nagpakayaman ako. Kapatid, hindi mo mapapasok ang mga bagay na yan sa langit. Mga kapatid. Hallelujah. Nagpaka natin, Panginoon. At ang uli, mga kapatid, lagi natin unahin ng Diyos. Amen. Put God first. Maraming tao na hahanapin ng Diyos
dahil sa problema. Mga kapatid, kung may problema ka at lalapit ka sa Diyos, huwag nating gawin yan. Mga kapatid, may problema man o wala ka man pera o meron man, sa kasaganaan man o hirap, dapat unahin natin ang Diyos. Kasi mga kapatid, ang lahat ng bagay ay bibigay sa inyo kung unahin mo ang Diyos. Sinasabi yan sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek the first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Paulit-ulit na lang yan, evangelist. Ayun talaga ang nararapat natin gawin. Unahin mo ang Diyos. Praise God. Respecting God's time means honoring Him continually. Amen. We must honor God continually. Walang hinto, tuloy-tuloy. Lumakad tayo ayon sa Kanyang kalooban. Maglingkod tayo sa Kanya, mga kapatid. Sa anumang problema, sa anumang katitisuran, sa anumang mga bagay na ikaka-trigger natin, mga kapatid. Maglingkod pa rin tayo. Amen? Amen. Maglingkod pa rin tayo sa Diyos. Ang Diyos naman ang nagbigay sa atin ng buhay, hindi naman yung tao. Sa Diyos lang tayo maglingkod, mga kapatid. Mga kapatid, kung ano man ang treasure ng puso mo, yun din ang ginagawa mo. Sabi sa Matthew 6, verse 21, for where your treasure is, there our hearts also. Praise God. Ano yung treasure natin, mga kapatid? What is our treasure? What is our goal? Eternal life. Ang buhay na walang hanggan. That's our goal, mga kapatid. Bigyan natin ang respeto ng Diyos, yung oras niya, mga kapatid. Huwag natin ipagbaliban yung mga bagay na nakakahadlang sa gawain. Labanan natin, mga kapatid. Hindrance. We must keep moving in times of trials, persecution, in times of the blessings. May blessings na hindi galing sa Diyos. Mga kapatid, may blessing ang galing sa Diyos, may blessing din na hindi galing sa Diyos. Mga kapatid ko, we must discern the blessings. If we cannot discern the blessings, we must give an honor to God. And God will do the rest, mga kapatid. Praise God, mga kapatid. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, hindi ko hinahangad na maging katulad nyo, ako. O maging katulad nyo kami, ng mga pastor, ministro. Ang hinahangad namin ay maglingkod kayo sa Diyos. Ang hinahangad namin ay ibigay nyo ang araw sa Diyos. Amen. Ilaan nyo ang araw na ito para sa Diyos. Kasi mga kapatid, sa Kanya nanggagaling ang mga bagay na meron tayo. Give respect to God. Respect God's time, mga kapatid. Kasi mga kapatid, if we can't respect God's time, mga kapatid, what will happen to us in the end, mga kapatid? What will happen to us if we cannot respect the time from God? What will happen to us if we cannot
respect the order of God. Mga kapatid, hindi pwede na mapahamak tayo. Hindi pwede mabaliwala ang lahat ng bagay na ito. Mga kapatid, bigyan natin kalagahan ang araw na ito. Mga kapatid, hindi porke bahay lang ito, eh di na tayo magkakatipon-tipon. Mga kapatid, kung mabasa nyo ang Book of Acts, nagsimula yan sa bahay. Maliban 2 o 3. Hindi lang yung 3, 120. Mga kapatid, 120 gathered at the room. Mga kapatid, because they respect God's time. We must respect God's time, and the power of God will give to us by His will. Not our will, but His will be done.